Good, good evening mga ka-Wormville Philippines, mga ka-agri, mga ka-tebulats. Matagal tayo hindi nag-vlog. So ngayon tayo ay magbibigay ngayon ng konting tips sa ating mga ka-Wormville Philippines, mga ka-agri, mga ka-tebulats. So our first tip mga ka-Wormville, mga ka-agri, mga tebulats ay importance ng monitoring, no? So itong worms na ito ay more than 500 kilograms, no? Yan. And patatlong gabi na to. So dapat hindi papayat ang inyong mga bulate, no? So papaano hindi papayat ang bulate, no? So, ang bawat crates na to, yan, ay naglalaman ng 10 kilong bulate. So, bukod pa yung kanyang substrate materials. At kung makikita nyo to, yan mga ka-Wormville Philippines, no? Very active ang African Nightcrawler sa gabi. So, ang tip natin, kailangan ang mga bulating yan, na nagkukumpulan na yan, at very active, dahil sila'y kumakain, ay wag lalabas nitong container. So first tip para wag silang lumabas ng container ay ang kanyang lighting. So dapat maliwanag. Pangalawa, hindi dapat siya umiinit. So mamaya para wag siyang uminit ay kailangan nating i-rate, no? Pangatlo, kailangan mong gumamit ng materyales na sa palagay mo ay pwede niyang kainin, no? Dahil naka-contain siya. So dapat yung kakainin niya ay hindi iinit din. Dahil sama-sama sila, malamang ay sila'y mag-create ng body heat, no? Yan. Next is, dahil sila'y kumakain at pumupunta sila sa taas, nagkakameron ng compaction. So dahil may compaction, yung ilalim ay napipikpik, nawawala ng air, kaya sila ay aangat. And mga ka-Wormville Philippines, pag ganito din, no, yung materialis mo dapat ay sapat lang ang moisture content. Kasi pag hindi sapat ang kanyang moisture content, either ma-dry up ang kanilang katawan, langgamin, no, o kaya mga ka-Wormville Philippines ay lumabas sila at maya maya ay mamatay na sila. So yun ang mga pangyayari. So importante itong ginagawa natin na monitoring dito sa mga crates na ito. So itong malalaking crates ay naglalaman ng 10 kilong bulate plus substrate, usually mga 7 to 10 kilograms na substrate, no? And ito namang malilinggit na crates ay naglalaman niya ng 5 kilo na bulate and mga 3 to 4 kilograms na substrate. Yan. So dapat hindi yan mga ka-Wormville Philippines, makikita mo na yung mga side hindi nagkukumpulan yung mga bulate. Dahil pag nagkukumpulan ng bulate ay kailangan nating gawan ng immediate action, no? Immediate action para yung mga bulating lalabas, mga ka-Wormville Philippines, ay hindi mamatay, no? And usually kasi pag gantong case, no, yan, so we have 3 cases na kailangan nating i-monitor ngayong gabing ito, lalo na itong 3 worm crates na to. Kasi in comparison with the other crates, no, all of those crates, ang mga worms ay hindi mo makikita na lumalabas papuntang taas. Yan, considering proportion ang kanilang materials. So itong isang ito, no, ito lang yung ating kailangang pakialaman. Kasi nga pag umibabaw sila at natulog ka, malamang-lamang kinabukasan patay na yung kalahati ng iyong mga bulate.
Yan. So, ang kagandahan dito, makikita mo na yung mga worms yan. Makikita mo yan. So, naputol yan during harvest ng mga ng ating mga nag-harvest. So, iniaangat yan ng mga bulate, yung namamatay na bulate. Kasi, yun yung kanilang parang kultura baga, ano? Yun yung kanilang kinagawian, kasi baka makain nila yung kanilang kapwa bulate, mamatay sila, kinamamatay nila yan. Yun, nakita nyo, naggalawan yan mga ka-Wormbill Philippines, ang bulate. So kasi may dumaang malaking truck, so yung vibration na yon ay malaki ang epekto dito sa mga bulate na to, no? Imagine ang layo ng kalsada dito, pero dahil nga malakas yung vibration, biglang naggalawan lahat sila. Yan. So gumagamit kami dito ng dalawang ilaw, spotlight, to have spotlight, no? At saka yung bombilya na maliwanag para ang mga bulate sa gabi ay hindi lumabas. And also mga ka-Wormbill Philippines, importante natin na i-monitor ito kada 2 oras, no? So 2 oras, so lagi ko yan sinasabi. So anong gagawin natin kada 2 oras? Katulad nito, yan, itong 3 na to, so kailangan natin siyang i-aerate. So paano ba yung tamang aeration, no? At yan ay na-discuss natin sa ibang mga vlog na ating ginawa at ipinaliwanag natin yung importance ng aeration. Yan mga Wormbill Philippines, no? Makita natin na ang mga bulate na yan ay lumalabas. Yan. So kailangan natin yang i-monitor kasi kailangan natin siyang ibaba. Yan. So kailangan sila ibaba. And then kuha ka ng konting materyales, itaklob mo sa kanyang ganyan para siya ay lumubog, no? Mamaya tayo mag-aerate ng sabay-sabay. Yun, no, mga ka-Wormbill Philippines. So dapat hindi yan magkakaganyan kasi bababa ang timbang ng iyong bulate dahil exposed sila sa air. So yung moisture nito ay yung mga ng kanilang katawan ay malamang-lamang na maapektuhan, kaya kailangan na natin silang immediately na i-aerate katulad nito. Yan mga ka-Wormbill Philippines, kasi nga ang mga bulate ay lumalabas na. Yan, ganyan kadami ang mga bulate niyan. Yan. So bakit kaya mga ka-Wormbill Philippines? Bakit kaya ito ay nagkakaganon? So yan, nakita natin na almost depleted na yung pagkain nila. And then, so nasa ilalim, ang ganda na ng texture ng vermicast. At mainit na rin ng konti. Napakadami na yan. So magkikreate yan mga ka-Wormbill Philippines ng amoy, no? Akala mo ang amoy niyan ay patay na bulate, pero yun ay hindi patay na bulate ng mga Wormbill Philippines, kundi yun ay singaw ng kanilang katawan. Yan. So ganyan mga Wormbill Philippines ating ginagawa. Yun, may konting heat, no? And then lumamig, so ramdaman niya ng bulate. So next ay ito namang isa. Yan, kasi exposed na ang mga bulate. So, hindi natin kailangang antayin pa na sila'y maglabasan lahat. O, kailangan natin silang i-aerate. So kailangan ba natin ulit itong balikan mamaya, no? Mga alas 10. Kasi alas 7 tayo nag-rate yan, no? Umaamoy. So dapat wag dudugo. Bakit dumudugo kaya yon, no? Dumudugo kasi yan, no? Mararamdaman mo na may dugo na yung
yung lalagyanan, at yun na magiging dahilan na sila ay marami nang namamatay. So may mga katas yan sa tagiliran, mga ka-Wormbill Philippines. So stress ba sila? Konti silang stress kasi nga compact yung kanilang container, marami sila, no? Yan. So yan mga Wormbill Philippines. So na-release natin yung heat dito sa dalawang crates na ito. So we hope na maayos yung kanilang condition. And ito naman kabilang crates na to, yan, dahil meron na rin konting build up ng paglabas. So i-rate na rin natin para hindi tayo mahirapan, no, mamaya, kasi ang dami nito. Yun, oh, mainit. Ang ganda ng cast niya, oh. Yan mga ka-Wormbill Philippines, umiinit yung kanyang gitna, no? So kailangan nating i-aerate. Yeah, and then by tomorrow, yan, lalagyan natin sila ng magandang substrate para pag pinick up sila, hindi tayo mamatayan during transit. Yan, so let's check yung iba pang crates. Wala naman. So yan mga Wormbill Philippines, yan, oh, nakita natin. Ito yung isa na iniangat nila, no? Yan, na mamamatay na bulate. So hindi po pwede yun. Kaya ang gagawin nila, iaangat nila yan. So yan mga ka-Wormbill Philippines, mga ka-agri, mga tebulats. So simpleng tips lang po ito para pag kayo ay nag-harvest ng maramihan sa inyong worm beans, no, ay alam nyo po kung paano ang gagawin pag hindi nyo pa i-deliver ang inyong mga worms, o kaya hindi pa gawa ang inyong mga worm bin, o kaya ay malayo ang pagdadala nito. Maraming salamat mga Wormbill Philippines. To God be the glory. God bless us all.